Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 15, 2025. Meron pong bagong bayaning itinuturing ang mga Duterte supporters po sa kasalukuyan. Mula po sa pagiging demonyo ang tingin nila, araw-araw nilang binabanatan, kinaiinisan, winawalang hiya ang pangalan. Ang tinutukoy po natin, walang iba kung hindi si dating kongresista, Saldico. Ngayon po, ito ay kanilang bayani. Itinuturing po nila ngayon itong isang whistleblower. Kasi bakit po? Sinangkot kasi nitong si Saldico, si Pangulong Bongbong Marcos. At syempre, si dating Speaker Martin Romualdez. Kaya ganito naman itong mga utak ng mga tatanga-tangang Duterte supporters po na ito na kapag pabor sa kanilang naratibo, 180 degrees babaligtad ang mga ito. Kakalimutan kagad nila kung ano ang nakaraan. Kaya nga hindi tayo magtataka. Halimbawa, siguro kahit sino po sa mga vlogger ng kasalukuyang gobyerno, sumusuporta sa mga advokasya ng ating Pangulo. O kaya kahit si Top 1, demonyo tingin sa akin ng mga ito, galit na galit sa akin ng mga ito, bangag kung ano-ano. Pag bigla ako sumuporta kay Sara Duterte, sigurado bayani din nila ako bigla. Pero hindi po mangyayari yan sapagkat sa ating programa kung ano ang tama at dapat doon po tayo. At hindi po kailanman magiging tama si Sara Duterte. At dahil po sa mga pangyayari ngayon, itong si Saldico bigla pong sumulpot. Ang huli pong appearance nito sa publiko sa pamamagitan po ng kanyang letter ay yung pagbibitiw niya po bilang kongresista ng Bicol Party List. September 29 yata yun kung hindi tayo nagkakamali sa petsa. At after nun, hindi na po ito nagpaparamdam. Tapos yesterday, bigla na lamang po itong nagpost sa kanyang Facebook page ng video. At doon nga po idinadawit na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero meron tayong i-share na post mula po sa isang kakamping at ito ang kanyang observation base sa mga katangahan ng mga Duterte supporters. Si Atty. Jesus Palsis ay nag-share ng kanyang damdamin dito. DDS 1. Batman and Robin si Martin Romualdez and Saldico sa kickbacks. Sila ang gumawa ng modus na yan sa most corrupt 2025 budget. DDS 2. Oo nga, sabi ni Orly Gutesa na nagdi-deliver siya ng pera sa kondo at bahay ni Saldico sa Valle Verde. Huli na kayo, Saldico at Martin Romualdez. Saldico, wala akong nakuhang kickback sa budget insertions. Si PBBM at Martin Romualdez lang. Totoo ang sinasabi ni Sergeant Orly Gutesa na nagde-deliver siya ng mga maleta sa North Forbes Park, South Forbes Park at sa Malacanang. DDS 1. Tama, si BBM at Martin Romualdez lang ang may kasalanan. You are our hero, Saldico. DDS 2. Confirmed ang testimonya ni Orly Gutesa. Nag-deliver siya ng maleta sa Forbes Park at Malacanang para kay BBM at Romualdez. Sila lang ang kumita. By the way, sa mga hindi po nakakakilala kay Orly Gutesa, ito po yung testigo ni Marcoleta na humarap sa Blue Ribbon Committee at idinawit ang pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez. Sinabi niya doon na mali-maleta daw po na pera ang kanilang diniliver sa bahay ni ngayon ay kongresista Martin Romualdez. Pero ito ngayon ang observation ni Jesus Palsis. Kasi alam po ninyo, kapag ka naniwala ka rito kay Saldico, tanga ka talaga. Di ka gumagamit ng utak. Malalaman nyo mamaya kung bakit kapag ka binalikan na po natin yung page nitong si Saldico at suriin natin ang kanyang mga pahayag. Taong may utak. Wait lang. Ang sabi ni Gutesa, nag-deliver siya ng basura o pera sa kondo ni Saldico at sa bahay niya sa Valle Verde. DDS 2. Shut up! Yung dineliver ni Gutesa sa kondo at Valle Verde, sigurado ako walang kinuha si Saldico doon. At dineliver lang din yan kina BBM at Romualdez. Taong may utak. Paano ka sigurado? Pwede ba yon walang kickback si Saldico, siya yung delivery boy? DDS 1, ikaw ba si Saldico? Siya lang ang nakakaalam ng totoo at hindi mo alam paano mag-isip ang mga corrupt tulad ni BBM at Romualdez. Taong may utak. Anong connect? Oo, hindi nga ako si Saldico, wala akong kickback, sana ikaw bayad ka sa pagiging tanga, panatiko mo. Yan po, pahayag ni Jesus Palsis sa kanyang Facebook page, base po sa mga nakikita niyang post ng mga Duterte supporter sa internet. At isa lang ang masasabi ko dito, saksakan ng katangahan itong mga Duterte supporters po na ito. Basta ang naratibo, pabor sa mga naratibo ng kanilang iniidolo, hindi na mag-iisip at paniniwalaan na kaagad. Ngayon, ito yung revelasyon
ni Saldico kahapon. Sabi niya dito, narito daw yung kanyang paliwanag sa mga issue na binabato sa kanya. Paumanhin sa kanyang matagal na pananahimik. Isisiwalat daw niya kung ano ang katotohanan sa kanyang nalalaman. O, sige, balikan natin. Pakinggan natin ito. Pero tawanan natin. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, dana akong harapin ang lahat. Yan, para tayong nanonood ng Netflix, HBO, no? Saka kung anumang mga social accounts kung saan nagpapalabas ng mga movies, series, kasi ganoon, merong mga teaser, no? Makikita mo yung bahagi ng video para ma-excite ka at panoorin mo yung kabuuan ng video. Ganon yung diskarte ngayon nitong si Saldico. May teaser, parang pang-catch ng atensyon ng tao at saka yung kanyang particular na video. Part 1 pa lamang itong panonoorin natin kasi kahapon ito. Pero kanina, nag-upload ulit sila ng part 2 at baka bukas isasabay sa rally ng mga Iglesia ni Cristo yung part 3 o kung ano pang part na mga susunod. Ang galing, para talagang kakaiba, pelikula. Pero alam niyo mga tol, alam naman natin na ang layunin nito, simple lang, galitin ang taong bayan. Galitin ang taong bayan, idirect ito kay Pangulong Bongbong Marcos at samahan sila na pabagsakin si PBBM. Pero nakakalimutan ng mga katulad ni Saldico na kung meron mang tanga, mga Duterte supporters lang po yun. Hindi po majority ng mga Pilipino. Kaya kung magagalit ninyo, ang taong bayan na sinasabi nyo, hindi po yun yung majority. Mga Duterte supporters lamang na alam naman natin na noon pa galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Dahil hindi napagbigyan yung kanilang prinsesa at higit sa lahat, atat na silang iupo bilang Pangulo si Sara Duterte. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Sa mga sinabi mo sa video na ito at sa ikalawang bahagi na yung video, mukhang ito lang yung totoo. Oo mga tol, na ang mga Pilipino galit sa'yo. Pero ngayon ang mga Duterte supporters, hindi na galit sa'yo. Pero kami, patuloy kaming galit sa'yo. Ang kapal ng pagmumukha mo, Saldico. Ninakaw mo ang pera ng taong bayan. Tapos ngayon, lilinisin mo ang sarili mo sa bahagi ng video mo kanina, sasabihin mo, wala kang nakuhang pera. Pero bago tayo pumunta dyan, ituloy muna natin kasi di ko maiwasang mag-react dahil puro kasinungalingan ang mga sinasabi nito Pero yung sinasabi niya na galit ang taong bayan sa kanya, totoo talaga yon. Galit na galit ang taong bayan sa iyo, Saldico. Kaya nga, ang sigaw ng mga Pilipino, umuwi ka na dito. Kung katotohanan ng sinasabi mo, patunayan mo. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa Ito, sinasabi niya may ebidensya siya, di ba? Pero alam naman natin na maaari talaga silang nagkaroon ng pag-uusap ng mga binabanggit niyang personalidad dito, katulad ni Secretary Pangandaman. Pero basic naman yan. Nagsalita ka at ang claim mo, may ebidensya ka.
dapat nung sinabi mo na ikaw ay tinawagan nitong si Amenah Pangandaman, dapat ipinakita mo yung call log, kailan ito, anong partikular na oras, para maitugma natin sa mga pagkakataon sa kasalukuyan. Kasi maaaring tinawagan ka ni Secretary Amenah Pangandaman dahil ikaw ay Committee on Chairperson ng Committee on Appropriations ng House of Representatives noong mga panahong iyon. At tingin ko, ang ugnayan ng Department of Budget and Management and House of Representatives ay constantly coordinating sa isa't isa. Dahil alam mo naman natin yung budget process. Ang National Expenditure Program ay buuin ng ehekutibo at ito ay ipapasa sa lehislatibo para pusuriin. At kapag ka naipasa na ito sa lehislatibo, sila yung pinaka-pinaling magde-decide kung ano yung appropriate para doon base po sa kanilang katungkulan na i-oversight yung budget na pinopropose ng ehekutibo. Ito ay in general mga tol, pinaliliwanag lang natin kung ano yung sitwasyon, kung bakit maaaring nagkakausap talaga sila ni Amenah Pangandaman. Pero ganun pa man, binanggit niya dito dapat kasama sa video mo na inilabas yung mga call logs na yan. Dahil ang digital prints, hindi po yan magsisinungaling. Kung ang petsa na pinag-uusapan po dito ay 2025 budget, ibig sabihin, ito ay nilikha simula po nung mga Agosto taong 2024. At sa mga panahong iyan, kung nakakapag-uusap kayo ni Amenah Pangandaman, hindi dapat mawawala yon sa cellular phone mo. Pwede mong ipakita ngayon yon sa harapan ng publiko para makonvince mo kami na kahit paano totoo itong sinasabi mo rito. Pero syempre, dahil kasinungalingan nga ang sinasabi mo, hindi mo magagawang ipakita yan. Dahil once na ipakita mo yan, maibabangga ito sa katotohanan at sasablay ka dyan, Saldico. Dahil sa pahayag nga nitong si Secretary Amenah Pangandaman, pinaliwanag niya kahapon sa press conference sa Malacanang kung paano kasinungalingan ang sinasabi mo. Yung proseso ng budget, sinabi doon ni Secretary Amenah Pangandaman na ganito at ganito lamang ang limitasyon na meron ang ehekutibo. And the rest ay mapupunta na sa lehislatibo, partikular kung ano yung ginagawa nyo sa BICAM na kayo lamang ang nakakaalam. At sa video mo kanina, nilaglag mo si Secretary, si Senador Chis Escudero Pero mapipreem ko yung video kaya balik muna tayo dito sa ating pinapanood na first part ng kanyang paglalahad ng kasinungalingan. Sec Mina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. After our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the press... Ito ang point of interest. Sinasabi niya na ang kautusan daw po ng ating Pangulo hindi direktang inutos sa kanya kung hindi sinambit lamang ng kung sino mang nakausap niyang undersecretary at secretary na mag-insert ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay isang lohika na sa tingin po natin, kapag ka ginamitan mo ng utak, hindi ka na kagad maniniwala Common sense will tell us na bakit mag-i-insert si Pangulong Bongbong Marcos ng budget na yan kung ito naman ay kayang-kaya niyang gawin dahil sila yung gumagawa ng National Expenditure Program, ang ehekutibo. May paliwanag nga at itong tao na ito, si Ronald Llamas, alam naman natin na hindi naman po ito talaga sumusuporta sa ating Pangulo. Pero sa tingin niya, yung mga pangyayari, kung gagamitan mo ng tamang pag-iisip, napaka-imposible. Hindi naman siguro tanga si Pangulong Bongbong Marcos para yung kaya niyang gawin, iuutos niya pa sa iba. Yung dating undersecretary nga ng Finance na si Cielo Magno, lintik ang kritisismo niyan sa ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon, parang kinakampihan si Pangulo Kasi katotohanan naman talaga na illogical yung sinasabi nitong si Saldico. Pakinggan po natin itong interview kay Ronald Llamas. Naging inilabas na pahayag kanina ni dating Representative Saldico, ano po ang unang naging reaction nyo nung lumabas ito? Well, dapat hindi naman kagad i-reject yung ganyang klaseng mga statement. Pupunta tayo dyan sa bagong video mga tol. Huwag po kayong excited.
Yan po ang tatahaking nating landas, yung bagong video. Inilalatag ko lang yung chronology ng mga pangyayari, yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, kung bakit natin binabalikan ang video na ito ni Saldico. No? Kailangan busisiin na maigi yung kanyang mga sinabi. Pero at the same time, hindi naman dapat tanggapin agad as gospel truth yung kanyang mga sinabi. No? Dahil nga, nung una ko napanood dyan, akala ko AI eh. Dahil medyo nagulat ako na yung head ng Appropriations Committee ay sinasabi na yung presidente ay nag-insert sa sarili niyang budget. Yung NEP kasi, budget siya ng presidente, the president's budget. At ang sinasabi ni Saldico ay kinausap siya ng presidente para mag-insert ng 100 billion dun sa NEP. Parang yung logic kasi dyan, bakit hindi mo nilang ipinasok sa NEP? Ba't kinakailangan mo pang i-insert? Parang hindi siya logical. Kaya nagkakaroon ng problema yung narrative. Diba? Illogical talaga. Kaya yung naratibo dito nitong si Saldico, hindi talaga kapanipaniwala. Ngayon, lagpasan na natin yan. May mga nilabas siyang listahan. Nung una, malabo sa paningin natin, pero kinalaunan, na babasa na. At ito nga po, yung mga listahan ng sinasabi niyang inutos daw po ni Pangulong Bongbong Marcos na in-insert o i-insert sa 2025 budget. Pero maganda itong ginawa ni Saldico na ito kasi mai-scrutinize po ito ng public at maikukumpara. Pero tandaan po natin na ang kapangyarihan ng insertion wala na po sa ehekutibo. Ito ay nasa lehislatibo na. Higit sa lahat, kung ito ay naiisip ni Pangulong Bongbong Marcos para lamang kumikbak, marahil hindi na ididirekta sa kanya. Kasi pinalalabas nila rito na sa kanya inutos Tapos siya pa yung nagsabi kay Congressman Martin Romualdez at inoohan na lamang ni Martin Romualdez. Sa tingin ninyo mga tol, kung may kalokohan ng ating Pangulong Bongbong Marcos at kung may sabuatan sila ni Congressman Martin Romualdez, idadaan direkta kay Saldico? Anong katangahan yun? Kung ako gagawa ng kalokohan, ididirekta ko sa malapit talaga sa akin. At yon si Martin Romualdez. Pero hindi nga ganun yung nangyari. Kaya dito makikita ninyo kung paano nilulubid nitong si Saldico ang kasinungalingan para palabasin ang katotohanan ito sa harapan ng publiko. Unfortunately, yung mga Duterte supporters, dahil tanga ang mga ito, napapaniwala niya ngayon. Ngayon, punta na tayo dito sa video na sinasabi niyong bago. No? Kanina ito. Darating tayo rito. Nilatag ko lang muna yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. At katulad po ng Netflix, parang season 2 ito. Bukas baka season 3. Or episode 2. No? Bukas episode 3. Pakinggan natin yung episode 2 ng kasinungalingan ni Saldico. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Dito, tama yung sinasabi ni Professor Antonio Contreras na dapat sa nagawa niya na ngayon na part niya, si Saldico, mag-isip siya rito. Kasi alam ninyo mga tol, kung meron mang kasaysayan ng violence, hindi si Pangulong Bongbong Marcos yun. In fact, sa napakaraming pagkakataon, ang pagpapatunay ng mga nakakakilala kay Pangulong Bongbong Marcos ay isang napakapasensyosong tao, napakabait, hindi mainitin ang ulo, hindi nakikitang nagagalit. Kaya kung sinasabi niya na siya ay ipapapatay, partikular ng ating Pangulo, isang malaking kalokohan yan. Pero ang ebidensya kung sino ang violente, kitang-kita naman natin. Kaya nga naging bahagi ito ng complaint para sa impeachment dito kay Sara Duterte. Paano naging violente si Sara Duterte? Sa mga meltdown na kanyang ipinakita sa harapan ng publiko noong Oktubre at Nobyembre 2024, sinambit niya doon kung paano niya naiisip yung mga morbid na mindset, no? Yung mga kamatayan, ang kahantungan, yung mga karumal-dumal na kaisipan, like huhukayin ang bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea, like kung paano niya inisip na gilitan, pugutan ng ulo si Pangulong Bongbong Marcos. At higit sa lahat, noong ito'y mayor pa lamang, nakita natin kung gaano kabayolente ang vice-presidente na ito nang pinagsasapak niya po yung sheriff na nagpapatupad lamang ng kautusan ng korte. At higit sa lahat, nakalimutan ko nang itong si Sara Duterte ay magsalita sa harapan ng publiko kung paano niya inutusan
ang sinasabi niyang assassin na kung meron daw pong mangyari sa kanya ay patayin nito si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa at si noon Speaker Martin Romualdez. Kung ganyan ang thinking nitong si Sara Duterte at ng ilang pang mga Duterte at mga supporters nito na laging nagbabanta, ang mga supporters kasi nito, katulad din ng paniniwala, katulad din ng pag-iisip ng mga Duterte. Tayo mismo, nararamdaman natin yan sa kanilang mga post na sinasabihan tayo, isang bala ka lang, bukas wala ka na, pag nakaupo na ang Duterte, magtago ka na, mamamatay ka rin, o ganon. Ganong mag-isip ang mga ito. Kaya tingin ko, doon dapat mag-ingat itong si Saldico. Hindi kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi, balikan natin ang post ni Professor Antonio Contreras. Tama itong mga observation na ito no? Na kung dapat merong mapag-ingatan si Saldico, ito ay ang mga Duterte, ang mga supporters nito, o kung sino man yung maaaring magkaroon ng kapakinabangan sa maaaring violence or pagpatay na gawin sa kanya. Hindi ko makita, pero alalahanin ko na lamang sa isipan natin. Pag pinatay si Saldico, makakatulong ba ito sa administrasyong Marcos? Definitely hindi, no? Bakit hindi? Kasi yung kasong sinasabi nila, unang-una, hindi naman ito magtatagumpay kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya bakit iisipin ni Pangulo na makakasuhan siya? Kahit sabihin nila sa ombudsman na ngayon welcome siya, naglabas ng pahayag ang ombudsman ngayon dito na welcome si Saldico na makipagtulungan ng ombudsman kung meron siyang mga akusasyon laban sa ating Pangulo. Hindi rin naman mangyayari na kasuhan si Pangulong Bongbong Marcos. Alam na alam ng mga tutok sa politika at alam na alam ng mga nakatapos ng kolehiyo, pasensya na, no? Kasi doon itinuturo ang ating konstitusyon na ang Pangulo ng Pilipinas ay hindi mo pwedeng sampahan ng kaso habang ito ay nanunungkulan. Merong itong immunity from suit. Ang tanging kaparaanan lamang, syempre, ay impeachment. Ireklamo ni Saldico ng impeachment sa Kongreso kung saan siya dati nabibilang, alam niya yung proseso, para gumulong ito and possibly ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos and mapunta sa Senado at magkaroon ng trial and matanggal sa pagiging Pangulo. Yun lamang yung tanging paraan. Kaya bakit ipapapatay itong si Saldico, no? Pero pagka napatay si Saldico, gagamitin ito ngayon ng mga Duterte at supporters nito at ibibintang ito kay Pangulong Bongbong Marcos tulad ng nangyari sa mga nakalipas ng panahon. Ganun lang yon. Ang magbe-benefit dito, hindi ang administrasyong ito, kung hindi yung nagtatangka na makuha ang administrasyong ito. Kaya Saldico, ingat ka. Baka yung akala mong kakampi mo ngayon, baka yan pa ang magpapatay sa'yo. Ginawa ko lang ang ito sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ito na ngayon yung pinagmamalaki niyang ebidensya, resibo at pangalan. Pangalan, syempre, sina Secretary Amena Pangandaman, yung anak yata yun ni Executive Secretary Lucas Bersamin, yung Aris, o kung mali yung pagkakaalala ko ng first name, i-correct nyo na lamang ako. Tapos si Orly Gutesa, no? Yan yung mga pangalan niya binabanggit niya rito. Tapos yung mga maleta, mga litrato ng maleta na naglalaman daw po ng mga cash. Pero mukhang sablay yung kanilang naratibo Bakit? Ito inanalisa na ng napakaraming vlogger ngayon. No? Si Mark Ian at kung sino-sino pa. Basahin natin yung post mamaya ni Mark Ian related to this. Pero tuloy muna natin ang pakikinig dito. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka po kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Secmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Secmina, hindi ko alam kung nagpinag-isipan ito ni Saldico yung script na ito. Kasi yung unang-una, hindi dapat bahagi ng BICAM ang Senate President. No? Kaya nga nandoon yung Committee on Appropriations Chair na si Senator Grace Poe. Kasi siya dapat, kasama ka, ang mamumuno at magdidirect ng direksyon ng BICAM. Kung ano man yung mga appropriate na gawin nyo diyan, dapat kayo yon. Pero init sa puwera ninyo, si Senator Grace Poe. At ito'y kinukumpirma mo lamang ang balita ng politico.com.ph na itong si
Senador Chis Escudero di umano ay nagkaroon ng 142.7 budget insertions. Kumpirmasyon ito mula kay Saldico. Kasi sinabi niya sila ni Escudero ang nag-insert ng budget. Pero dinadamay nila ngayon dito si Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman natin yung breakdown ng budget na yon. Sa 142.7 billion pesos na yon, parte ng ilang mga probinsya ang nakinabang. Katulad ng Sorsogon at ang pinakamalaki rito, yung probinsya kung nasaan nandoon si Senator Joel Villanueva. Ngunit hindi na natin babalikan yon, malalayo tayo sa direksyon ng ating topic. Binanggit ko lamang kasi ito ay isang kumpirmasyon na nagsabwatan sila ng isa sa mga pinagbibintang ngayon na nagnakaw din sa pondo ng bayan, walang iba kung hindi si Senator Chis Escudero. Everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni SECMI na approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Tanga lang ang maniniwala sa'yo, Saldico, na walang perang napunta sa'yo, di ba? Ano ba yung mga lumalabas ng ebidensya? Hindi maipaliwanag yung yaman mo. Nasaan na yung mga air assets mo? Wala na dito sa Pilipinas. Sa air assets mo pa lamang, almost 4 billion pesos ang halaga nito. Tapos sasabihin mo sa amin, walang napuntang pera sa'yo. Ngayon, ginagamit mo si Orly Gutesa. Nasabi mo, sa part ng video na ito, nagsasabi ng totoo. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Kasi sabi ni Orly Gutesa, nagdi-deliver siya ng pera galing sa'yo. At papunta ito kay Martin Romualdez. Ngayon, sa mga puntong ito, Saldico, talagang lumalabas lamang yung kasinungalingan mo. Kaya kung meron mang mapapaniwala ka rito, hindi kami yon. Mga tangang Duterte supporters lamang ang maniniwala sa iyo. Ngayon, sinasabi ko, paulit-ulit, bakit tangang mga DDS? Katulad ng ilang mga nanonood ngayon ditong Duterte supporters. Sabi ninyo, wala akong punto sa mga sinasabi ko. Bakit kayo nanonood sa akin? Bakit kayo apektado sa mga sinasabi ko? Ako di ko pinapanood yung mga tatanga-tangang mga Duterte vloggers. Kasi sa paniniwala ko, wala akong mapupulot sa kanila. Kaya hindi ako apektado sa mga sinasabi nila. Ganun lang kasimple yon. Huwag niyong ipamalas ang katangahan ninyo sa pamamagitan ng pagko-comment nyo pa sa live ko. Tandaan nyo, kung kayo'y hindi naniniwala, dapat hindi nyo pinapanood ang tao. Ang mga manonood ni Top 1 din ito mag-isip, no? Kaya nandito sila. Hindi sila mga tangang katulad ninyo na simpleng lohika, hindi maunawaan ng mga bagay-bagay. Balik tayo dito. Lahat po ng insertion na punta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Kakaiba talaga. Napaka-illogical talaga mga tol. Balikan lang natin yung mga pangyayari noong magkakatapusan ng taong 2024 kung saan isinumite ng Kongreso ang GAB, General Appropriation Bill for eventual signing para maging batas ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At nakakatawa ito kasi ang sinasabi niyang in-insert the 100 billion pesos, kung itutugma natin sa ginawang aksyon ng ating Pangulo, kakatuwa talaga. Magkano ba ang binito ng ating Pangulo sa 2025 budget? Nasa 190 billion pesos. Ano yung katangahan lang? Uutusan ka, kuno, ng Pangulo na mag-insert ng 100 billion pesos. Tapos pagkapipirmahan niya na yung batas, ibibito niya yung higit doon, 190 billion pesos. At sa part ng mga naaprubahan, hinold pa ito ng Malacanang. Kasi kitang-kita kung ano yung mga irregularidad sa mga proyekto ng gobyerno na yon. 'Di ba for further release, no? For anong RFO? Nakalimutan ko yung eksaktong termino eh. Basta naka-hold kasi sinusuri dahil hindi akma o hindi mukhang kaduda-duda yung mga proyekto kaya hindi mo na nirelisan ng budget. Bakit ginawa yun ng Malacanang? Simple lang, Saldico. Dahil sa mga katarantaduhang pinagagagawa ninyo sa budget. Ngayon, ibabalik mo kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos sasabihin mo, wala kang kasalanan dito, wala kang nakuhang pera. Ang kapal naman ng pagmumukha mo, Saldico. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Marty Sai, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila. Salamat for later release. O yan. Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record aking mga tao.
Ito na yung pinagmamalaki nga. Mga maleta di umano na naglalaman daw po ng mga pera. Alam mo, Saldico, tanga lang ang maniniwala sa yung ebidensya ito eh. Kasi ipagpalagay natin na totoo ito. Anong pruweba mo na ito ay dinala kay Speaker Martin Romualdez, kay Pangulong Bongbong Marcos? Baka mas kwalipikado pang sabihin na ito'y nasa tahanan mo at ikaw ang makikinabang eh. Katulad ng ipinapakita mo dito eh. Pero dahil sa katangahan ninyo, hindi nyo napansin na yung mga petsang ginamit nyo ay hindi po tugma sa naratibo ninyo. O, ituloy muna natin ito bago natin puntahan yung panulat ni Mark Ian. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado para mapatunayan. Ito, may mga petsa. January 11, 2025, cash out, 13 luggages. So, sige. Deliver siya sa Forbes Park. Meron pang May 14, 2024. Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Ito yan ha, May 29, 2025. Senado para November 29, 2024. O ngayon, puntahan na natin yung post ni Mark Ian. Basahin lang natin. So, basahin natin ha. Part 1. Let's expose the lies of Saldico. Alam nyo, sa dami ng drama ngayong Christmas season, minsan feeling ko parang teleserye ito na kahit si Direk Lauren Yang, sino yun, hindi kayang i-blocking. Because really, how do you explain maletang galing daw sa 2025 budget na nauna pa sa pag-release ng mismong budget? Yes, you read it right. According to Saldico, may mga maleta raw siyang pinadala kina PBBM at Speaker Martin Romualdez noong November 29, 2024 at January 11, 2025, supposedly galing sa insertions ng 2025 budget. May problema lang. Minor lang naman. The 2025 budget was signed on December 30, 2024. So unless psychic siya or marunong siyang mag-time travel like Doctor Strange, paano ka magkakaroon ng kickback galing sa pondong hindi pa lumalabas? Let's break this down para hindi mas maintindihan o para mas maintindihan nyo ang context. Kamali yata siya ng pagsulat doon. Number 1, November 29, 2024. On this date, my friends, wala pang General Appropriations Act. Meron lang draft, BICAM whisperings at syempre, mga pangarap. So kung may maleta na daw that early based on what? A psychic reading? A draft wish list? O baka naman nagpa-deliver siya ng future earnings? Guys, even accountant like Yayam Dizon will laugh. 2. January 11, 2025. Okay, at this point, signed na ang budget for exactly 12 days. 12 days. Hindi nga Christmas gifts dumadating on time, pero kickbacks from a freshly signed multi-trillion budget delivered na. Hindi po ganito kabilis ang gobyerno. Hindi po ito Grab Express. No agency can release funds immediately. There are layers, approvals, notices, procurement, rules, lahat yan may timeline. Unless may NBI clearance kang may kasamang magic word, it simply cannot happen. Ang daming mga accessory words. Ganito na lamang kasimple mga tol. Simplehan natin. Nung mga panahong ipinapakita ni Saldico dito sa video na ito, o yung mga tagpong ipinapakita dito ni Saldico sa video ito, ay ang mga petsa na hindi tugma sa katotohanan. Paanong magkakaroon ng pera kaagad na i-deliver kung wala pang pera na inire-release ang ating gobyerno? Isang malaking kasinungalingan na sa simpleng salita lamang dapat nauunawaan o sa simpleng pangunawa dapat nalalaman na kagad natin na ito'y paglulubid lamang ng kasinungalingan nitong si Saldico. Alam niyo baka maniwala pa tayo dito kung ang mga sinabi niya na petsa ay katulad ng mga panahon ng second quarter, third quarter na ng 2025 na ang budget ay available na, pero hindi 2024, how come na may budget na para sa 2025 ng 2024 pa lamang? In short mga tol, kahit anong gawin ni Saldico dito, kung nag-iisip ka ng tama at kung hindi ka tatanga-tanga, hindi ka maniniwala sa mga sinasabi na ito ni Saldico. Ngayon, makailang beses ko na po itong sinabi mula kahapon at kung bakit hindi ko na tinatawag na DD shit ang mga DDS na ito. Kasi
alam niyo, pagka DD-shits, meron pang distinction no? Pagka DDS, lahat na sila. Kaya nilalahat ko na mga Duterte supporters, mga tanga. Dahil paniwalang-paniwala sila dito sa mga sinasabi ni Saldico. Kapag ka naniwala ka dito nang hindi ka nag-iisip, antemano, sinabi mo sa sarili mo, totoo, parang gospel truth ba? Tanga ka. Alam niyo yung tanga? Pinakamagandang halimbawa nito, pag-ibig. Harap-harapan ka ng niloloko, pero pinapaniwala mo pa rin yung sarili mo, di ba, na mahal ka niya? Di ba, maraming beses na nangyayari yan. Ako, nung pulis ako, dami naming narespondihan. Ginugulpi yung asawa, pero ayaw idemanda kasi mahal niya. Harap-harapan na siyang niloloko ng kanyang asawa, ayaw niya pa rin paniwalaan kasi mahal niya. Ganon yung mga tangang tao. At mga Duterte supporters na mga tanga, hindi ko kayo minumura. Ang katangahan ay katotohanan. Facts po yan. Ha? Hindi ang pagmumura. Ang pagmumura, PI, na laging ginagawa ng mga iniidolo nyo. Ngayon, sinasabi ko dito na tanga kayo pero hindi ko kayo minumura kasi yun yung katotohanan sa inyo. Isang simpleng bagay na dapat hindi nyo agad pinapaniwalaan pero bigla nyong pinaniwalaan dahil sinabi lamang ng isang tao na yung pumapabor sa inyong mga naratibo. Ang tawag doon, katangahan. Isa kayong malaking tanga. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye sa inyo mga tangang DDS at salamat sa inyo sa mga tunay na nagmamahal sa gobyerno, sumusuporta kung ano ang tama at dapat. Bye.